After 2 months nga guys ay eto na nga pala yung itsura nga ng pinapagawa nga naming bahay. At sa wakas nga ay natapos na nga rin tong pinakarampa nga ng kotse. At nakapaglagay na nga rin ng plant box nga sa may harapan at nakapaglagay na nga rin ng pinto. After nga nilang mapalatadahan nga lahat nga ng nasa loob, sinimulan na nga rin nilang gawin nga itong pinakarampa nga ng kotse. Una nga nilang ginawa, tinubigan nga muna nila para nga masiksik nga yung pinakalupa niya. At after nga basain, nilagyan na nga ng bakal at sinimulan na nga nilang buhusan ng simento. Bale, ito nga yung magiging rampa nga ng kotse para nga pag pinasok ko nga yung sasakyan, madali na nga lang maiaakyat. Dito nga ilan na nga lang yung mga gumagawa at nagbawas na nga kami ng mga tao. Dahil konti na lang din naman yung gagawin. Sinimulan na nga rin nilang gawin tong pinaka-plant box. At pag natapos nga ito, pwede ko na nga itong taniman niya ng halaman. Fast forward nga guys, ito nga at tapos na nga yung sinimento nga nilang rampa. At patutuyuin nga lang namin to kahit nga 2 araw para matesting nga yung kotse nga dito. Pero kahit 1 araw nga lang, pwede na nga rin siguro dahil hindi naman din ganun kabigat nga yung kotse. Sinimulan na nga rin nilang tambakan tong nasa gilid nga na to. May natira pa nga kasing kapiraso kaya idinamay na nga rin namin sa poploringan. Yun nga lang kakapiraso nga na yun, umubos na nga kami ng isang truck na maliit na nga doon. At sinimulan na nga rin nilang palatadahan nga itong pinaka-plant box para nga maganda siyang tignan. Malaki nga rin yung naidagdag nga ng ganda nitong nilagay nga nilang pinakarampa nga ng kotse sa may bahay. At parang mas lalo pa nga lumuwang nung nilagyan nga nila ng ganun. Ito nga pala yung loob ng bahay, tapos na nga nilang palatadahan nga lahat nga dito. At konting-konti na nga lang, malapit na nga rin matirahan nga ito. Ang problema nga lang, habang tumatagal nga, palaki nga yung gastos. Kaya kung hindi nga namin tumatapos nga agad ngayon, pag-iipunan na nga lang namin para nga matapos siya ngayong taon na to. After nga malagyan nga ng pinto, maghihintay na nga lang kaming makabitan nga ng tubig at kuryente at pwede ko na nga itong tirhan. At pag nakaluwag-luwag nga, magpapakabit na nga rin nga kami ng tiles at magpapalagay na nga kami ng kisame. Sana nga ngayong taon na to, makapag-ipunan na nga namin lahat yon para nga matapos na. Dito naman sa may bandang kusina, nagsimula na nga silang gumawa ng forma para nga sa may lababo. At pag natuyo na nga yung simento noon, pwede na nga rin lagyan niya agad ng tiles nga yun. Dito naman sa may garahe, sinimulan na nga rin nilang buhusan nga ng simento. At pag natapos nga to, magpapantay na nga lahat nga ng sahig nga dito. Para kahit may bata nga, hindi ka natatakot na mahuhulog dahil lahat nga simentado na. Pag talaga papunta na nga sa finishing, talagang pabigat na nga ng pabigat nga yung mga presyo nga ng bilihin. Dahil dito pa nga lang nagsisimula nga yung totoong gastos pag nagpapagawa ka nga ng bahay. Lalo na nga ngayon, ang mahal na nga ng materyales. Lahat nga nagtaas na nga ngayon, naapektuhan nga siguro ng pagtaas nga rin ng gasolina. Buti na lang talaga, January nga kami nagpagawa dahil nga nung January, mura pa nga lahat nga ng mga materyales. Hindi nga katulad nga ngayon, napakamahal na nga ng simento. Hindi nga kamukha nung January na ang mura nga lang. Kaya kahit pa paano, swerte na nga rin kami dahil natapat nga kami sa mga murang presyo nga ng mga materyales. After nga nilang pormahan tong pinakalababo, sinimulan na nga rin nila tong simentohan. At kung aabot pa nga sa budget, papalagyan ko na nga rin agad nga ng tiles nga ito para nga magandang tignan. Dito naman sa may bandang labas nga, nagsimula na nga rin silang ikabit nga yung pinakahamba nga ng pinto. Habang inaantay nga namin yung in-order nga naming pinto, papatuyuin nga muna namin to nga ng ilang araw. Mainam nga din daw kasing tuyong-tuyo nga tong pinakasimento nga sa may hamba para nga raw matibay pagka kinabit na nga raw yung pinto. Tsaka hindi nga rin maikakabit talaga agad yung pinto dahil ginagawa pa nga at pagka nga in-order yun, gagawin pa nga lang nila pag in-order mo. Meron din naman nabibilingan tapos na para nga ikakabit mo na nga lang, pero sa nabilan nga namin ng pinto, gagawin niya pa nga lang pagka in-order mo. Ito nga pala itsura nga ng 2 kwartong maliit. Ito nga at may pagitan nga silang isang CR. Sa mga nanghihingi nga ng floor plan nga na tong bahay nga namin, wait lang guys at isesend ko nga sa inyo isa-isa. Marami kasing nagko-comment na nanghihingi nga ng pinaka-floor plan nga ng bahay nga na to, at yung iba naman nga gusto nga raw nilang gayahin to. Yung iba naman nga tinatanong nga kung magkano na nga yung naubos nga namin dito. Lahat nga ng mga tanong nyo nga na yan sasagutin ko at isesend ko nga sa inyo. Dito nga tapos na nga nilang simentohan nga yung mga gilid nga ng hamba sa harap at likod nga ng bahay. At dito nilagyan na nga rin nga ng hagdan na 2 baitang para nga hindi mahirap umakyat sa bahay. At kung aabot pa nga yung budget papatambakan ko nga ng konti rin tong gawing gilid para nga pagpantay sila. Maganda nga rin kasing tignan pag nga pantay nga at medyo mataas nga yung pinakaharapan. Lagi ko nga abutin pa nga ng mga 3 truck na maliit nga ito para nga matambakan. At pati nga sa likod kailangan nga rin tambakan para matakpan nga yung pinaka-poso negro. Bali ang gagawin nga pala namin sa may likod labahan nga at maglalagay nga rin nga kami ng dirty kitchen nga doon. Para kung may handaan nga doon na nga lang maghihiwa at magluluto-luto. Bala ko nga rin maglagay nga ng isang CR na maliit nga rin sa likod para kung may handaan nga doon na nga lang sila iihi o magsi-CR. Fast forward nga guys,
dito nga dumating na nga yung in-order nga naming pinto. Ito nga yung sa may harapan at sa may likod. Sa ngayon nga ito pa nga lang muna yung ikakabit nga nila at hindi pa nga kami umu-order nga ng mga pinto nga sa may kwarto. At ito naman nga yung mga lock na ikakabit nga sa dalawang pinto. Bali kinatan pa nga namin ng konti ito dahil malaki nga siya at hindi nga siya kakasya. Kaya kailangan nga namin bawasan nga ng konti. Buti nga at di kuryente na nga yung ginagamit nga nilang katam ngayon. Hindi nga kamukha nung araw na mano-mano. Kaya kahit mag-isa nga lang yung gumagawa talagang mabilis nga lang niyang tinatapos at kinakabit nga to. Bali dito nga sa pagkakabit nga ng pinto si Kuya Michael na nga lang mag-isa nga yung gumawa na to at inalalayan ko na nga lang siya. Para din kahit paano makatipid nga ako sa labor. Kaya ako na nga lang din yung umalalay nga sa paggagawa nga niya at pagkakabit nga niya ng pinto. Dito nga tapos na nga niya ikabit nga yung sa may bandang harapan at nandito na nga kami sa may bandang likuran nga. Pinanonood ko nga kung paano nga siyang nagkakabit nga ng pinto at nagkakabit nga ng lock para kahit paano nga may matutunan nga ako sa pagkakabit nga ng mga ganito. Dito nga guys tapos na nga niyang ikabit nga yung pinto at yung mga lock nga na to. Bali dalawang lock nga yung kinabit nga namin dito sa may harapan para nga siguradong secured na secured. At pagka lalagyan ko nga to ng ipapahid nga dito. Hindi ko nga alam kung ano nga yung mainam na ipahid nga sa pinto, varnish ba o kung ano ba tawag sa mga yon. Paki-comment na nga lang guys para nga malaman ko kung ano nga yung mas mainam nga na ipahid nga dito sa may pintuan namin. Dito nga sa may pinto nga sa likod wala na nga design yung pinili ko at yung may guhit-guhit na nga lang nga na ganyan. Bali ang pinalagyan ko na nga lang ng design etong sa may harapan niya dahil ito naman nga yung nakikita palagi. Mas gumanda na nga siyang tignan nung nalagyan niya ng rampa at nalagyan na nga rin ng pinto. Yung tipong kahit ganito pa nga lang parang gusto ko na nga lipatan at tirhan. Napakasarap sa pakiramdam pagka unti-unti mo nga nakikitang natatapos na yung pinapagawa mong bahay. Talaga nga naman nakaka-excite ng lipatan at tirhan. Sa ganitong itsura pa nga lang parang kontento na nga ako at parang gusto ko na nga lipatan. Kahit na nga marami pang kulang talaga naman napakasarap na nga tignan. At hanggang dito na nga lang muna guys. Thank you so much for watching. Bye bye.